Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Humigit kumulang 300,000 piso ang ninakaw sa bahay ng isang OFW sa Mangaldan, Pangasinan. Sa Ibaan, Batangas naman, namumblema ang ilang poultry farmer dahil nangangamatay ang kanilang mga alagang manok dahil sa mainit na panahon. Yan na din pa sa unang balita ng host ng GMA Regional TV Live na si Nico Sereno. Nico? Yes, Igan, ilang alagang manok sa isang poultry farm na namatay nung nakarang linggo dahil sa init ng panahon ayon sa may-ari. 7 manok na ni Nanay Adela ang nangamatay noong nakaraang linggo sa Ibaan, Batangas. Ang posible raw dahilan ang matinding init ng panahon. Nagsabay-sabay. Tapos yung the rest naman, nagpunta siya doon sa medyo malamig na hindi mainit. Kasi yung lugar ng kanilang pinagkamatayan, napakatindi ng sikat ang araw. Ayon kay Nanay Adela, titigil na raw muna siya sa pag-aalaga ng mga manok kapag naibenta na niya ang mga natitira pa. Nangangamba raw kasi siya sa maaaring epekto ng El Nino. Noong Martes, itinaas na ng Pag-asa ang El Nino alert sa bansa. Usually nakakaroon po ng mga below normal rainfall condition. Madalang yung mga pagulan kaya pumatikon din sila. Para manatiling buhay ang mga alagang manok hanggang sa maibenta ang mga ito, binibigyan raw niya ng electrolytes at 2 beses sa isang araw kung basain niya ang mga ito. Ayon sa isang agriculturist, nakatutulong ang pagbibigay ng mga electrolytes at bitamina sa mga alagang manok kapag mainit ang panahon. At least yung effect ng El Nino, yung init sa manok, to avoid that, para at least maganda yung presyo at malalaki ang itlog. So, nag-a-adjust para makasabay sa climate. Emosyonal ang 60 anyos na si Concepcion Pascual dahil sa isang iglap nawala ang pinaghirapan niya ng mahigit 2 dekada bilang OFW sa Saudi Arabia. Ninakaw ng hindi pa nakikilalang salarin ang pera at mga ipinundar na alahas sa loob ng kanyang bahay sa barangay Navaluan, Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa biktima, nakita na lang niya ang kanyang bag malapit sa bintana at wala na ang pera at alahas na nagkakahalaga ng humigit kumulang 300,000 pesos. Hanggang ngayon, di ko pa makalimutan yun talaga. Parang nagkaroon ako ng shock ba na na bigla na lang bang nawala yung gano'n na 22 years. Yung bigay ng amo ko, yung mga pinaghirapan ko, talagang pinag-ipunan ko yun. Yun. Tapos iyak ako ng iyak. Yung aso daw nila sa kabila, hindi tumawol. Kaya ako sa isip-isip ko, baka kilala yung gumawa. Inikot ng mga opisyal ng barangay ang lugar at nakita ang isang pares ng tsinelas sa likod ng bahay ng biktima na pinaniniwalaang naiwan ng salarin. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Tinaguri ang Blue Man ng Cebu, isa ng security guard ng Mandaue City LGU. Matapos mag-viral sa social media, ipinatawag ng Mandaue City LGU si Marvin Lastimoso noong Marso at pinangakuan ng trabaho. Nagsimulang magtrabaho si Marvin bilang night shift guard sa City Social Welfare Office ng LGU noong Abril 1. Sabi ni Lastimoso, sa loob ng 1 oras na pagiging Blue Man, umaabot daw sa 1 hanggang 2,000 piso ang kanyang kinikita. Ang iyahamanggong experience ba as katong previous niyang work is a security guard man, so mas haom gyud siya ang iyang kapasidad dito sa Jasso. So far kuan man sad kanang kugihan man sad. Nakiusap siya sa akin na kung pwede panggabi siya. O sabi ko, okay, kay gusto niya mag-sideline din. Kahit may regular na siyang trabaho na, may mga pagkakataon na bumabalik pa din siya sa kalsada bilang si Blue Man para sa dagdag na kita na maiuwi para sa kanyang pamilya. Panagsa, kanang wakoy kapliti, sideline ko ginani. Nalipay ako mga pamilya, nanakoy tarong pangitaan, nakatrabaho ng tarong. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.